Samarin po ang biyaya, awa, habag, kapala, katotohanan, kapayapaan, pag-ibig mula kay Abay Hawa. Isang magandang umaga sa lahat po ng aabutin ng pangaral ng The Assembly of Yahweh dito po sa Facebook Live. Live po tayo ngayon sa Facebook At patuloy po tayong nangangaral araw-araw sa YouTube. Alas 4:30 ng hapon sa YouTube. Yan? Lunes hanggang Sabado, pag-araw ng linggo. Ngayon nga, linggo ho ngayon. Tayo po ay May 18, 2025. At ang oras po natin ay alas 8:59 ng umaga. So, yan po, araw-araw po ang ating pong ginagawang pangaral sa YouTube, Lunes hanggang Sabado, alas 4:30. At pag-aaraw po naman ng linggo, alas 9, tayo po ay nag-uumpisa. Yan po, eksaktong alas 9 na ng umaga dito sa atin sa buong Pilipinas. So, muli po, pasalamatan natin si Abay Hawa sa buhay na ipinagkaloob niya sa bawat kapatid sa kapulungan. Maging sa lahat po ng ating mga mahal sa buhay. At ganoon din sa lahat po ng ating mga unknown viewers. O yung mga maliligaw na ating pong makakasama sa umaga po ito. Magandang umaga, Sister Lisa Indinim de Corsiga, Sister Ging Macar, God's Son Rotone, magandang umaga. Meron na po tayong 5 viewers, o yun, 4 ang komento. Sister Christy Lacruz Kim, magandang umaga. So, yun po. Brad Carlo Roll, ang ating pong paksa na tatalakayin dito po sa Facebook Live ay hinggil po doon sa nakalagay sa Lucas 14:26. So nakalagay ho dyan, ang sino mang nais sumunod sa akin, ayan, ang sino mang nais sumunod sa akin pero mas mahalaga sa kanya ang kanyang ama at ina, asawa at mga anak, mga kapatid, at maging ang kanyang sarili ay hindi maaaring maging tagasunod ko. Marami ho ang nakapagbasa na nitong sitas na ito. Marami na ang nakapagbasa at marami nang nakakinig. Sister Shirley Ragarisa, Brad Fortunato Juarez, ako ay magbababati na ngayon kasi mamaya mawawala na naman tayo dito. Joel Suela, Brad Emiliano Umali. Ayan, magbababati na ako kung saan nabutin para hindi na ako bumalik mamaya. Ayan. Sister Shirley Radarisa. So, ulitin ko yung ating paksa, 14:26 ng Lucas. Sabi niya, sa pinakamababaw na Tagalog na, ang sino mang nais sumunod sa akin pero mas mahalaga sa kanya ang kanyang ama at ina, asawa at mga anak, mga kapatid, at maging ang kanyang sarili, hindi maaaring maging tagasunod ko. Ang tanong mo natin dyan ay, ito ho ba ay nangyayari? Ibig sabihin, nasusunod ba? Sister Loren Paulan, ayan. Mamaya, hindi na ako doon sa inabot natin, hindi ko na uli babanggitin yung inyong pangalan, yung pangalan ng mga kapatid na nandito ngayon. So, maliwanag ko yung sinasabi ng kasulatan, kaya lamang Brad Nolitong Kuwa. Ayan.
Brad Emiliano Umali. Yan. Sino mang nais sumunod sa akin pero mas mahalaga sa kanya ang kanyang ama at ina, asawa at mga anak, mga kapatid, maging ang kanyang sarili, hindi maaaring maging tagasunod. Ang tinatanong ko natin, ito ba ay nasusunod ng mga tao? Medyo nakalulungkot lamang ho. Pero siguro bihirang-bihira. Juliet Umali, Gawal Jeloy Pritz, Sister Lori Calderon. Yan. Marami na tayo nasa 10 na yata itong viewers kasi sa pag-iisip ng tao, palibasa si Abay Hawa ay hindi ko nakikita ng marami. Pero sabi nga ho, kung hindi nagkaroon tayo ng buhay, sabihin wala si Abay Hawa. Kaya tayo meron ngayong buhay, kaya tayo ay nakakakilos dahil sa kanya. Pero hindi ko naiintindihan ng marami yun. Kasi nga, ang kanyang pag-iisip ay andito sa buhay na ito. Kaya nga nung sabihin niya yan, ano ba ibig sabihin? Sabi niya, ang sino mang nais sumunod sa akin pero mas mahalaga sa kanya ang ama at ina. Sa tuwiran ho kasi, sa tuwirang salita, mas mahalaga yung nakikita kaysa sa hindi nakikita. Sa panglaman. Sa spiritual naman, mas mahalaga yung hindi nakikita kaysa doon sa nakikita. Kasi magkaiba sila. Sister Lolita Corsiga, magkaiba sila, no? Sa laman, mas mahalaga yung nakikita kaysa doon sa hindi nakikita. Sa espiritu, sa spiritual, mas mahalaga yung bagay na hindi nakikita kaysa nakikita. Sa spiritual, yung nakikita natin ngayon, lahat ito maglalaho. Di ba? Lahat maglalaho yan. Ngayon, nakasentro ho dito ngayon yung sinasabi niya na basahin din natin doon sa Magandang Balita, Biblia Tagalog. Hindi maaring maging alagad ko ang sino mang umiibig sa kanyang ama at ina, asawa at mga anak, mga kapatid at maging sa sarili niyang buhay ng higit sa akin. Doon sa aking mga binasa ho, ultimong sariling buhay mo, pagka inibig mo, hindi ka magiging alagad mo. Magmula doon sa magulang, asawa, yung iba nga ho, pinagpapalit yung asawa sa Diyos. Yung iba ay pinagpapalit yung magulang sa Diyos. Yung iba pinagpapalit yung kanyang mga anak sa Diyos. No? Mapalalaki, mapababae, asawang babae, asawang lalaki. Kaya nung sabihin niya ito, dun sa kanyang mga alagad nung panahon na yon, hindi maaaring maging alagad ko ang sino mang umibig sa kanyang ama at ina, asawa at mga anak, mga kapatid at maging sa sarili niyang buhay. Ultimong sarili niyang buhay. Kasi ang tao, minamahalaga niya talaga yung buhay niya. Sabi nga, bali-balik ka rin man natin, binibigyang halaga ng tao, siyempre yung sarili. Mahalaga yung kanyang magulang. Mahalaga yung kanyang asawa. Mahalaga rin yung kanyang anak. Kaya nga naipagpapalit naipagpapalit ng marami si Abay Hawa doon sa kanyang mga miyembro ng kanyang pamilya. Hindi ba totoo yan? Sarili yun, ganun din. Bukang bibig nila yung salitang Diyos, yung salitang Lord, pero mas may bigat yung kanilang pamilya. Kaya nga kung pagbabasihan natin dito, marahil talagang marami siyang hindi magiging alagad. Dito sa talatang ito, marami siyang hindi magiging alagad. Kasi mas mahal ng tao yung pamilya niya.
Kaya nga bumuo siya ng pamilya dahil mahal niya. Oh, mabigat ho kasi yung pagpipilian mo eh. Ang pagpipilian mo, yung pamilya mo kontra kay Abayawa. Sa reliyon nga, yung Diyos eh. Yung Diyos, yung Ama, ang pagpipilian sa doon sa kanyang pamilya. At yun ay naiibig ng buo. Naiibig ng buo ng nasa laman yung kanyang pamilya, anak, asawa, magulang, pati yung sariling buhay niya. Pagka ang tao nasa laman, naiibig niya ng buo. Hiwalay si Abayawa. Ibig sabihin, talagang pagka-comparison ang pag-uusapan, mas mahalaga yung pamilya. Diba? Pansinin lang natin, hindi ba pinagpapalit ng iba yung pamilya kaysa sa Diyos? Sa oras lamang yung oras, pansinin niyo yung oras. Mas mahaba ang oras ng tao para sa kanyang pamilya, sa asawa, sa anak, kaysa kay Abayawa. Sa reliyon, wala si Abayawa, mas maraming oras sa kanyang pamilya. Brad Wilfredo Bedes, magandang umaga. Brad Melchor Pasis. Hindi ba tama? Kasi, ang sinasabi ho dito sa Mateo 10:37, ito yung ibig sabihin talaga niya. Sabi niya, FSB, ang nagmamahal sa ama o sa ina ng higit kaysa sa akin ay hindi karapat-dapat sa akin. At ang nagmamahal sa anak na lalaki o babae ng higit kaysa sa akin ay hindi karapat-dapat sa akin. Ipinagpapahuli ng marami ang si Abayawa. Sa reliyon, hindi nga nila kilala. Hindi nila kilala si Abayawa sa reliyon, sa lahat ng reliyon, hindi nila nakakilala. Sa nasa kapulungan, maaaring kilala si Abayawa, pero may ilan na katulad din ng nasa laman na mas mahalaga yung kanyang buong pamilya. Di ba? Nakakalungkot, sabi nga ho ay parang nakakadurog puso na makinig natin na mas mahal pa ng marami yung kanyang pamilya kaysa kay Abayawa. Lalo na doon sa kanyang sariling buhay. Pero sinasabi ng kasulatan, ultimong sariling buhay mo, sabi niya, hindi maaaring maging alagad ko ang sino mang umiibig sa kanyang ama at ina, asawa at mga anak, mga kapatid at maging sa sarili niyang buhay ng higit sa akin. Kinakailangan, higitan mo yung pagmamahal. Mahal na mahal mo yung sarili mo. Kinakailangan, higitan mo yung pagmamahal mo kay Abayawa ng higit sa pagmamahal mo sa iyong sarili. Paano nga mangyayari ho yun? Kung ikaw ay nasa laman, hindi mangyayari na maibig mo si Abayawa ng higit sa iyong sarili kung ikaw ay nasa laman. Maiibig mo lamang si Abayawa ng buong puso, itsapwera mo yung sarili mo kung meron kang espiritu. Kalimitan sa tao, walang taglay na espiritu. Di ba? So, nakikita natin, uti-uti, anong pagkakaiba noong mga nagsasabing sila'y may Diyos, pero ang pagmamahal nila mas matimbang sa kanyang pamilya. Magulang, asawa, anak, sariling buhay. Umiinog yung kanilang buhay sa pamilya. Si Abayawa, darating yung panahon, pagka yung panahon na ikaw ay gipit o kaya ay nasa 50-50, doon pa lamang. Pero yung sasabihin mo, yung sa araw-araw, mabigat.
Siyempre, lalo pag nasa laman ka. Naging bukang bibig ng maraming tao ang Diyos. Di ba? O, sabi dito sa Mateo 6:24, sabi niya, walang taong maaaring maglingkod sa dalawang Panginoon. Bakit? Anong dahilan? Sapagkat kamumuhian niya ang isa, mamahalin naman ang pangalawa. O kaya'y magiging tapat siya sa isa at hindi igagalang ang pangalawa. Hindi kayo maaaring maglingkod sa Diyos at sa salapi. Di ba? Magandang balita di Biblia Tagalog, walang aliping makapaglilingkod sa dalawang Panginoon. Bakit? Sapagkat kapuputan niyang isa, iibigin ang ikalawa. Paglilingkuran ng tapat ang isa, hahamakin ang ikalawa. Hindi niya maaaring paglingkuran ng pareho ang Diyos at ang kayamanan. Napakabigat, di ba? Cecil Manyoso, ayan, magandang umaga. So, dito, sabi ho dito sa 9:13 ng Roma, gaya ng nasusulat, si Jacob ay inibig ko. Si Jacob, yan yung mga Israelita. Diyan ang galing yung lahing Israel. Datapot si Esau ay aking kinapuotan. Dalawang kambal, dalawa, si Jacob at saka si Esau. Mas inibig ni Abayahawa si Jacob. Kinapuotan niya si Esau. Saan pa nang galing yung Edomita? Kanino galing ang Edomita? Sino ang mga Edomita? Ang mga Edomita ay lahing nanggaling kay Esau, na panganay na anak ni Isa, ang kakambal ni Jacob. Habang nasa sinapupunan ng kanilang anak, naglaban ng dalawa at sinabi ng Diyos sa kanilang inang si Rebecca na sila ay magiging dalawang bansa at maglilingkod ang panganay sa bunso. Nang sila'y magbinata, walang pangingiming ipinagbili ni Esau ang kanyang pagkapanganay kay Jacob kapalit ng isang mangkok na pulang lugaw. Genesis 25:30-34. At kinamuhian niya ang kanyang kakambal pagkatapos. Si Esau ang naging ama ng mga Edomita, habang si Jacob naman ay naging ama ng mga Israelita. Ang dalawang bansa ay nagpatuloy sa paglalaban sa malaking bahagi ng kanilang kasaysayan sa banal na kasulatan. Ang Syer, Josue 24:4, Bosra, Isaiah 63:1 at Sela, Pangalawang Hari 14:7 ay mga pagtukoy sa lupain ng kabisera ng Edom. Ang Sela ay kilala ngayon sa tawag na Petra. Ano nangyari ho doon sa mga Edomita? Sa Ezekiel 35:15, yan, para ho doon sa kaalaman, ano? Sabi niyan, kung paanong ikaw ay nagalak sa mana ng sangbahayan Israel dahil sa sira, gayon ang gagawin ko sa iyo, ikaw ay magiging sira o bundok ng Syer at buong Edom, o lahat ng ito ay kanilang malalaman na ako ang Panginoon. So, winasak niya, inalis ang mga Edomita. Ibig sabihin, naglaho sila ang mga Edomita. Ano? Sa panahon ng mga digmaang Makabeyo, nilupig ng mga Hudyo ang mga Edomita at pwersahan silang pinaanib sa Judaismo. Sa buong kasaysayan na natili sa mga Edomita ang kanilang dating galit sa mga Hudyo. So maliwanag mo yan mga kapatid. So ano ang aral na makukuha ho natin dito? Yung isa inibig, yung isa kinapuotan. So ganun din. Kapag malabis ang pagmamahal mo sa iyong magulang, sa iyong asawa, sa iyong mga anak, sa iyong mga kapatid, at pati sa sarili mo, hindi ka pwedeng maging tagasunod ni Abayawa. Sabi nga, sabihin na natin yung comparison, malaki. Bradmel Umali, Carlo Roll, ayan. Sister Elizabeth Benz. So, maliwanag na may pagpipilian. Paano kung halimbawa si Abayahawa ang piliin mo? Pinaka the best. Kasi alam niyo kung bakit pagka si Abayahawa na may ibig natin ng buong puso. Ibig sabihin, segunda na lang dapat. Kasi sa tao ho, mas priority kasi
sa tao yung kanilang asawa, magulang, asawa. Diba? Pagka wala ka pang asawa, prioridad mo, sino? Magulang. Pagka nagka-asawa ka, minsan ay tsapwera na yung magulang, asawa mo na. Ang minamahal mo na ng kasi kasama mo sa 24 oras lang, pagmasdan nyo, pag-aralan nyo, yung 24 oras, aling panahon sumasali si Abay Hawa sa isipan ng tao? Kailan yun? Kailan ho yun? Troy Corsiga, kailan yun yung panahon na sasali sa isipan si Abay Hawa? Mas lamang yung pagsagi sa pamilya. Di ba? Pagka nagkasawa na, nababawasan na yung, hindi man siya bawas, pero konti, kasi makakasama mo na yung asawa mo eh. And then yung mga anak mo. Di ba? Pero sa pool, yung sarili mo, yung tao, talagang mahalaga talaga yung kanyang buhay. So ano dapat? Yung sinasabi ng banal na kasulatan, na iibigin mo siya ng buong puso, ng buong lakas, ng buong kaluluwa, ng buong pag-iisip. Tapos yung ikalawa, doon napapasok na yun. Ibigin mo na yung iyong kapwa, o kasama mo na dyan yung iyong magulang, kung kaisa mo sa pananampalataya. Tapos, ikatlo, yung iyong sarili na, panghuli. Sabi ko nga sa inyo, yung aking tanong kanina, ito ba nasusunod? Nakakalungkot man, hindi. Paano nangyari? Kasi pagka ang tao nasa laman, mas priority niya yung kanyang asawa, yung kanyang magulang. Pagka minsan wala na yung magulang, so natira na lang asawa. Hindi ba? So asawa. Ngayon, kung halimbawa yung iyong mga anak medyo nag-asawa na halos lahat, so mangyayari kayong dalawa na lang. Minsan yung asawa na wala na rin, isa na lang. Yan ang nangyayari. Kaya ang mangyayari ay tatanong natin nasa si Abay Hawa. Yun ang masakalap doon. Yung tanong na yon kung nasaan. Hindi katulad na pagka si Abay Hawa, inibig mo ng buong puso, base doon sa sa Marcos 12:28, sabi niya, lumapit ang isa sa mga eskriba at nakarinig ng kanilang pagtatalo, palibasa inalalang mabuti ang pagkakasagot niya sa kanila. Tinanong siya, ano ba ang Pangulong utos sa lahat? Sumagot si Yahushua, ang Pangulo, pakinggan mo, Israel. Binabanggit dito yung mga Hudyo. Ang Panginoon nating Diyos, ang Panginoon ay isa. Bakit isa? Bakit hindi dalawa? Kasi nga, dapat siya yung bibigyan mo ng hindi ka pwedeng maglingkod sa dalawang Panginoon. Isa lang. Kaya nga yung aral o doktrina na yung Diyos Ama ay Diyos, yung Diyos Anak ay Diyos, yung Diyos Espiritu ay Diyos. Itatlo na. Paano mo ngayon may ibigyan ng buong puso? Aral sa Soriano, ang daming Diyos. Sino ang ibigin mo ng buong puso doon? Magkaiba yung Ama. Magkaiba yung Ama sa Anak. So, sino? Di ba? So, napakaliwanag na sinasabi ng kasulatan, kaya lang, palibasa na sa laman, hindi nila maunawaan. Ibig sabihin lamang, maraming tao ang nagdudiyos, pero yung sinasabi niya, hindi ka pala pwedeng maging alagad niya pagka mas mahal mo at mas mahalaga sa iyo yung pamilya mo kaysa kay Abay Hawa, hindi ka po pwedeng maging alagad niya. Hindi Brad, nagsisimba naman ako eh. Hindi Brad, nakikinig naman ako eh. Hindi Brad, nanonood nga ako ng The Assembly of Yahweh. Hindi ho yun eh. Hindi dahil nanonood ka, hindi dahil nakikinig ka. Ang tinatanong lang naman ho dito, sino ba ang mas mahal mo? Si Abay Hawa o yung pamilya mo?
Hindi ka pwede maglingkod sa dalawang Panginoon. Sino ang priority mo? Yun yung tanong. Kasi pagka ang naging priority natin, yung panglaman, sa panglamang aspeto, naiitsapwera si Abayawa, nawawala ho eh. Pero kung ang prioridad natin, si Abayawa, makikita natin yung pagkakaiba eh. Malaki kasi ang pagkakaiba pagka prioridad mo si Abayawa kaysa priority mo yung mga mahal mo sa buhay. Kita nyo, pagka ang priority mo yung mga mahal mo sa buhay, hindi ka na makatawag kay Abayawa. Lito-lito ka na. Di ba? Lito yung isip mo, lito yung decision mo. Bakit? Nawala si Abayawa eh. So kung priority mo siya, si Abayawa ang gagawa para sa buhay mo, para sa pamilya mo, para sa asawa mo, para sa anak mo. The rest, siya. Unahin mo lang siya. Kasi sinabi na eh, sa Deuteronomio, sa Marcos 12, laging sinasabi niya sa mga Hudyo, iibigin mo siya ng buong puso, ng buong lakas, ng buong pag-iisip, buong kaluluwa, di ba? 22:37, sinabi rin niya yan. Di ba? Sabi niya, pangalawa ito, ibigin mo yung kapwa na gaya ng iyong sarili, walang ibang utos na hihigit sa mga ito. Sinabi sa kanya ng eskriba, sa katotohanan, guro, ay mabuti ang pagkakasabi mo na siya iisa at wala nang iba liban sa kanya. Di ba? Tapos sinabi niya, at siya iibigin ng buong puso, ng buong pagkaunawa at ng buong lakas at iibigin ng kapwa niya na gaya ng kanyang sarili, ay higit pa kaysa sa lahat ng mga sunod-sunod mga hain. Nang makita ni Yahweh na siya'y sumagot na may katalinuhan, ay sinabi sa kanya, hindi ka malayo sa kaharian ng Diyos. Pag naintindihan mo na dapat ang prioridad mo si Abayawa, hindi yung pamilya mo, hindi yung asawa mo, hindi yung mga anak mo, hindi yung mga apo mo. Kasi minsan, nababaliwala si Abayawa ang nabibigyan ng pansin yung panglamang aspeto. May problema. Kasi pag hindi nangyari yan, magkakaroon ng problema. Parang yan, domino effect. Once na may ginalaw ka, ang mangyayari niyan, yung pinaka-important sa lahat na si Abayawa mo, wala. Di ba? Nakakalungkot yun. Pagka si Abayawa na nawala. So yan po, time check na po ako kanina pa. Nakaano na ako ng 2 minuto. Maraming salamat. Loobin po ni Abayawa doon sa mga hindi natin nakasama sa ating ginawang live dito sa Facebook. Loobin na mapanood nila. Sayang. Kung ito ay hindi mapapanood ng iba nating mga kapatid, sayang. So pag hindi mo napanood, malaking bagay ang nawala. Kasi ang paniniwala mo, katulad din ang paniniwala ng mga nasa laman, mas priority yung pamilya, sarili, kaysa kay Abayawa. Yung iba naging bukang bibig lang. Bukang bibig lang si Abayawa, pero sa isang malaking katotohanan, nawala talaga si Abayawa. So bago ko tapusin ito, meron pa akong isang sitas na gusto kong ibahagi na talagang itong buhay na ito wala ho rin kabuluhan eh. Sabi ni Solomon, sabi niya doon sa Ecclesiastes 2, sabi niya, kaya kinabuhian ko ang buhay dahil kahirapan ang dulot ng lahat ng ginawa ko rito sa mundo. 2:17 ito na Ecclesiastes. Ang lahat ng ito ay walang kabuluhan, para ka lang humahabol sa amin. Iniinisan ko ang lahat ng pinaghirapan ko dito sa mundo dahil maiiwan ko lang ang mga ito sa susunod sa akin. Sino ang nakakalam kung marunong siya umangmang? Maging anuman siya, siya rin ang magmamayari ng lahat ng pinaghirapan ko ng buong lakas at karunungan. Wala rin itong kabuluhan.
Kaya nangihinayang ako sa lahat ng pinaghirapan ko rito sa mundo. Dahil kahit magsikap ka, gamit ang buo mong talino, isip at kakayahan, iiwan mo rin ang lahat ng pinaghirapan mo sa taong hindi naghirap para sa mga bagay na ito. Ito man ay wala ring kabuluhan at hindi makatarungan. Kaya ano ang makukuha ng tao sa lahat ng pagsusumikap niya sa mundo? Lahat ng pinagsusumikapan niya sa buong buhay niya'y makapagpapasama lang ng kanyang kalooban, kaya kahit sagbi ay hindi siya makatulong, wala rin itong kabuluhan. Ang pinakamagandang gawin ng tao, ito, kumain, uminom, pakinabangan ng mga pinaghirapan niya, nalalaman kong ito'y sa Diyos. Andun si Abiyawa. Dahil paano natin makakain at mapapakinabangan ang mga pinaghirapan natin kung hindi ito ibinigay ng Diyos? Andun si Abiyawa. Dahil ang taong nagbibigay lugod sa Diyos ay binibigyan niya ng karunungan, kaalaman at kagalakan. Sino? Yun daw taong nagbibigay lugod sa Diyos. Inuuna si Abiyawa. Ano ang ibinibigay? Karunungan, kaalaman, kagalakan. Saan mapupunta yung mga makasalanan? Yung inuna yung sarili, inuna yung pamilya. At ang makasalanan ay binibigyan ng Diyos ng trabaho upang mag-ipon ng kayamanan para ibigay sa taong nagbibigay lugod sa Diyos. Kaya lahat ng pagsisikap ng makasalanan ay walang kabuluhan para siyang umahabol sa hangin. Muli, magandang umaga po sa lahat ng ating mga kapatid na nakaisa po natin. Yun po hindi na ako banggit ng pangalan, nabanggit ko na po lahat ang mga kapatid. Siguro wala na akong hindi nabanggit. Sa iisang Diyos na ating tagapagligtas sa pangalan ni Abiyawa, sumakanya nawa ang kalwalatian, ang karangalan, ang paghahari at ang kapangyarihan sa kaunanang panahon at ngayon at magpakailanman siya nawa. Patuloy po tayong ingatan, gabayan, pagpalain, higit sa lahat sa bagay na pang-espiritual. Sa bawat segundo, minuto, oras na atin pong nilalagi sa mundo ito. Muli, maraming salamat. Isang magandang umaga po sa ating lahat.